Bilang isang mananampalataya, dapat ba nating ipagdiwang ang Halloween? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa selebrasyong ito? Ang Halloween ay isang selebrasyong ginagawa ng maraming bansa tuwing October 31 sa bisperas ng Undas. Ito ay kilala sa costume parties at mga nakakatakot na mga dekorasyon. Makikita ang mga krus, kabaong at iba pang simbolo ng kamatayan. Marami rin ang mga nagsusuot bilang mga vampira, multo at iba pang nakakatakot na mga nilalang. Sa TV at pelikula na may puro katatakutan ang mga napapanood. Nahahati ang pananaw ng mga tao. May mga nakikilahok at may mga naniniwalang hindi dapat ipagdiwang ito. At parami ng parami ang mga nagdiriwang nito sa iba't ibang mga bansa. Marami sa kanila ay walang alam sa pinagmula nito. Pero bilang mga tunay na Kristiyano, alam natin ang katotohanan. Ngayon ay malalaman natin kung bakit hindi dapat ipagdiwang ang Halloween. Narito ang 8 dahilan kung bakit hindi mo dapat ipagdiwang ito. Number 1. Ang Halloween ay isang paganong selebrasyon. Ang pinagmula ng Halloween o Araw ng Mga Patay ay isang selebrasyon ng mga pagano o mga taong walang kahit anong relihiyon o yung mga taong hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Maaari din namang tumutukoy ang paganismo sa pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, mga taong nagpapakasasa sa makamundong mga bagay, kasiyahan, mga kasamaan, okultismo na nakabase sa panlupang mga bagay at hindi sa iisang Diyos. Nagsimula ang Halloween mahigit 200 years ago na ang nakakalipas. Ito ay mula sa mga Celtic na nagmula sa Ireland. Ito ay sinaunang tradisyon na tinatawag na shaman. Pinangungunahan ito ng mga paganong pari na tinatawag na mga Druids, kung saan ang mga ito ay gumagawa ng mga pangkukulam, satanismo, paganismo, at halos lahat ng aspeto ng okultismo. Ito ay ginaganap tuwing October 31. Ito ang araw ng pagtatapos ng tag-init at simula ng taglamig. Naniniwala ang mga Celtic na pwedeng makihalubilo ang mga patay sa mga buhay. Para sa mga satanista, mangkukulam at mga taong nakatira sa kadiliman, ang Halloween ay napaka-importanteng araw para sa kanila. Parte na ng kanilang selebrasyon ang magpihis ng mga nakakatakot na damit at magsuot ng mga maskara upang hindi umano sila makilala ng mga multo. Naniniwala sila na kapag nakita sila ng mga gumagalang espiritu, mapagkakamalan silang kagaya ng mga ito at hindi sila guguluhin. Mayroong mga candy at trick or treat na pinaniniwalaan na ang pag-alok ng mga candy sa mga spirito ay paraan para hindi magalit ang mga ito. At magpahanggang ngayon, ang selebrasyong ito ay pinagdiriwang pa rin ng marami. Pero malinaw sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang pagdiriwang ng mga selebrasyon ng mga pagano dahil ito ay paganismo at maling doktrina. Hindi maikakaila na ang mga selebrasyon ng mga pagano katulad ng Halloween ay tinatawag na kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit bakit maraming mga Kristiyano ang nagdiriwang nito? Walang duda, marami sa mga tao ang nalilinlang ni Satanas at sana hindi ka kasali sa mga ito. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay bunyag ninyo ang mga iyon. Number 2. Niluluwalhati ng Halloween si Satanas. Sa pagdiriwang ng Halloween, ang niluluwalhati nito ay walang iba kundi sa Satanas. Isipin mo hindi kailanman matutuwa ang Diyos sa pagpapanggap natin bilang mga multo, vampira, Satanas, at kung ano-ano pang kampo ng kadiliman. Hindi nakakatulong ang Halloween sa espiritual nating buhay. Sabi sa Korinto 10 verse 20 to 22, ang ibig kong sabihin ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugo ang Panginoon? Akala ba ninyo ay mas makapangyarihan tayo sa Kanya? Ito ay patunay na ayaw ng Diyos na nakikisalamuha tayo sa kadiliman dahil ang niluluwalhati dito ay si Satanas. Kung tayo ay mananampalataya ng Panginoon, hindi natin ito dapat ginagawa. Number 3. Ang Halloween ay nagbibigay ng pagkakataon para kay Satanas. Sa tuwing nagse-celebrate tayo ng Halloween, hindi natin napapansin na naimbitahan na natin si Satanas sa ating buhay. Sinasamantala ni Satanas na pasukan ang ating puso at isipan. Para naman sa mga bata, sa halip na akayin ang susunod na henerasyon sa liwanag ni Kristo, binibigyan ninyo ang kaaway ng pagkakataon na pumasok sa buhay ng inyong mga anak. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa Ephesians 4 verse 27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Maliwanag na nakikilala mula sa Biblia na si Satanas ay isang mandaraya, masama, manilinlang, mapanila, Diyos ng sanlibutan, hari ng kadiliman, at anumang oras ay nakaabang ng masisila, kaya mag-ingat. Number 4, paniniwala sa mga kaluluwang hindi matahimik.
Pinaniniwalaan sa Halloween na pag namatay ang tao, sila'y magpapatuloy na mabuhay bilang isang multo na hindi matahimik, pero hindi ito ang sinasabi ng Biblia. Kapag ang isang tao ay namatay, hindi na ito mananatili pa sa ating mundo at hindi na maglalakbay kung saan-saan. Sabi sa Hebrew 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. May dalawang patutunguhan lamang ang kaluluwa. Ito ay langit para sa mga napatawad at nanampalataya sa Diyos at impyerno para sa mga hindi napatawad at nahiwalay sa Diyos. Ang inaakala nating mga kaluluwa ng mga yumao ay walang iba kundi mga demonic spirit. Number 5. Ang Halloween ay nakakasama sa mga bata. Tuwing Halloween meron tayong tinatawag na trick or treat. Karaniwan itong pinapagawa sa mga bata. Nakagawian ng mga bata ang magsuot ng mga nakakatakot na damit at pupunta sa mga bahay-bahay, hihingi ng mga candy at matatamis na pagkain. Alam ba ninyo na maaaring maging entitled ang mga bata na mabigyan ng special treatment dahil sa tradisyong ito? Noong 2014, naitala ng US Census na halos 40 milyong mga kabataan na nasa edad 5 hanggang 14 ang nagdi-trick or treat sa US, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay may nakapagbibigay sa kanila. Natuklasan din ng isang survey mula sa University of Chicago na ilang bata ang nanluloko sa pag-trick or treat. Kaya naman ayon sa mga eksperto, ang pagkatok at paghingi ng treats na may kasamang biro o totoong pananakot daw ay maaaring makadevelop ng pagiging maramot at entitlement sa mga kabataan. Hindi rin magandang makaugalian na pagsuotin ng mga nakakatanda ang mga bata na magsuot ng mga costume na hango sa kadiliman. Dapat nating iwasan ang pagdiriwang ng Halloween at huwag tayong magtuturo sa kanila na maging parte ng kadiliman. Walang duda na ang Halloween ay isang napakalaking kamalian na dapat nating iwasan. Number 6. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabi sa Mateo 5 verse 14, ang sabi ng Diyos, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kabaliktaran sa selebrasyon ng Halloween kung saan ay sumisimbolo sa kadiliman. Kung tayo ay magbibihis ng mga nakakatakot na costume tulad ng mga multo, vampira at satanas, nagiging ilaw ba tayo ng sanlibutan? Ito ba ay nakapagbibigay para sa kapurihan ng ating Diyos? Saan ka papanig? Sa kadiliman ba o sa liwanag? Number 7. Dapat tayong humiwalay sa sanlibutan. Si Satanas ay naririto sa sanlibutan. Siya ang pangunahing impluwensya sa mga makamundong mga bagay, kaya't hindi nakapagtataka kung ang mga popular na mga selebrasyong ito ay hindi lumuluwalhati sa Diyos, kundi sa halip ay pumupuri kay Satanas dahil ito ay isa sa mga pandaraya niya. Sabi sa 2 Corinthians 6 verse 14 to 15, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na parabang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Bilang mga Kristiyano, gusto ng Diyos na humiwalay tayo sa sanlibutang ito. Sabi sa Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Number 8. May mga selebrasyon para sa Diyos. Ayon sa Levitico 23, may mga espesyal na araw na itinalaga para sa pagpupuri at pagdakila sa Diyos. Hindi lamang ito'y pinagdiriwang ng mga Israelita noon, kundi pati na rin ng mga unang Kristiyano, kasama na ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo. Ang mga kapistahang ito ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng sumasampalataya sa Diyos. Ang mga pagdiriwang na ito ay may malalim na kahulugan at nagpapaalala sa atin ng mga ginawa ng Diyos para sa atin. Sa halip na sumunod sa mga tradisyon na maaaring salungat sa ating pananampalataya, mas mabuting ituon natin ang ating pansin sa mga pagdiriwang at bagay na nagbibigay galang at papuri sa Diyos. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.